Quadratic. Babasa ba? Parang hindi nababasa. Yung kapatid ko ni Teresita. Siya po ang nais kong kilalanin pa ng Quadratic equation. kasalan balang araw. Okay? Ngayon, pag quadratic, alam na natin to kung ano, 'di ba? Basta may yung highest degree natin is 2. Quadratic 'yan, no? Equation, ibig sabihin naka-equals. So for example, meron tayong given like x cube squared pala minus ilan? 8x minus plus 7. For example, ito na. Ito yung given natin equals 0. So, sabi ko nga, as long as kaya nyo siyang i-factor out nyo siya para hindi na kayo gagamit ng ibang formula ng pagkuha ng roots na. Ano lang, kunyari, tulad na ito, factorable naman, hindi factor mo na lang para hindi ka na gagamit ng quadratic formula or CTS or ATS na. Pero kung talagang sinasabi kasi ng teacher na yun yung gagamitin mo, no choice ka kundi gamitin yung pinapagamit ng teacher. Pero dahil nga factorable naman to, sabihin, anong factor na ito? Na factorable sila. So magkakaroon tayo ng dalawang parentheses, di ba? Tas equal 0. 4 and 3. O x muna, just x. Ang nalagay natin, anong kapartner na itong x natin? 4 and 3 ba? Positive ba yan, 3? Pares 4 and 3 ang root nila. 1 and 7. Negative 7, tsaka negative 1. Bakit ito yung magiging factors nila? Kasi, dahil nga sabi ko last time, kapag x squared lang to, pwede natin to pag-iwalay na x, no? Tapos pupunta tayo sa constant term natin, which is positive 7. So, kung positive 7 to, ang dalawang factors na ito is pwedeng parehas positive or parehas negative. So, dahil nga yung middle term natin is negative, therefore, hindi natin ito gagamitin positive na. Gagamitin natin na sign. Ibig sabihin, pwede itong negative 1 tsaka negative 7, which is negative 1 times negative 7 is positive 7. Pwede rin siyang, ayun lang pala, wala na palang iba. Then, add na natin itong factors, makakuha tayo ng negative 8, which satisfy the middle term natin na negative 8. So, ibig sabihin, yung factors niya is negative 1 and negative 7. Or x minus 7 times x minus 1. Okay? Then, equate lang natin siya sa 0. Parehas, yung nakaparenthesis. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng x minus 7 equals 0. Tapos yung isa is x minus 1 equals 0. So, transpose lang. Kahit titig method, kaya na to. Magkakaroon ka ng x is equals to positive 7. Tapos x equals to positive 1. So, ito yung roots natin, no? Kung gusto mong i-check, i-plug mo lang tong 7 sa x natin. Then, magiging sagot niyan is 0 rin. Tapos, yung 1 din, 0 rin. Ibig sabihin, ito yung magiging roots natin. After that, kung gusto mo naman kunin yung sum of roots, ibig sabihin ng sum of roots, from the word sum, kailangan mo i-plus yung mga nakuha mong roots. So, kung meron tayong 7 plus 1, yung roots natin, ang sagot natin is 8. Okay? Ito yung sum of roots natin. Pagdating naman sa product of roots, ibig sabihin meron tayong 7, dahil product, ang product is times, no? Times 1, yung isa, ibig sabihin 7. Pero may other way siya, kung gusto mong mas mabilis makuha yung sum and product, no? So, yung formula sa sum is negative b over a. Sa sum yan, no? Basta dapat, tandaan mo, naka-standard form yung quadratic equation mo. Okay? Katulad na ito, ibig sabihin ng standard form ng quadratic, dapat naka-equate sa 0. So, ibig sabihin sa sum, para mabilis mo siya makuha, is negative b over a. So, kung meron tayong standard form ng quadratic, ito, di ba? Ibig sabihin yung a natin dito,
is 1. Yung B natin is negative 8. Yung C natin is 7. So ito yung mga given natin na coefficient na. Alam na natin yan kung paano yan. So ngayon, kung dahil negative B over 8 to, ibig sabihin, pwede natin itong isulat. Sabi ko, di ba, bago ka mag-plug, lagay mo munang parentheses yung mga variables mo. So kung meron tayong B which is negative 8, so lalagay mo yun dito sa loob ng parentheses. Tapos yung A natin is 1. So negative times negative is positive. Then 1 which is 8. So parehas lang to ng sum of roots natin. Pero pwede mong gamitin to kung ano yung ano mo. Kung anong type mong gamitin. No? Pero ito kasi formula na lang to mas mabilis dito. Tapos pag product naman, ang formula naman niya is C over A. Tapos pag product naman, ang formula naman niya is C over A. So parenthesis ulit, para hindi mamali. Then yung C natin is 7. Yung A natin is 1. 7 divide 1 is 7. Which is pareha siya na ito. Either ways, kahit anong gamitin mo dyan, kung saan ka mas komportable, pwede mo yan gamitin. So ganyan yung sa ano na. Tapos, ano pa ba yun? Yung discriminant. Para makuha natin yung ano. Sa discriminant naman, yung discriminant natin is B squared minus 4AC. Makakuha mo tong B squared minus 4AC sa formula ng quadratic formula, di ba? Yung nasa loob ng square root. Then sabi ko nga, bago ka mag-evaluate, gawin na muna ng parentheses yung mga variables. Okay? So yung B natin is negative 8. Yung A natin is 1. Yung C natin is 7. Then after that, solve mo na. Negative 8 squared is 64. Negative 4 times 1 times 7 is 28, di ba? So negative 28. Which is 64 minus 28 is 5, 4, 6, 6, 35, 36. No, ibig sabihin, discriminant natin is greater than 0. Di ba sabi sa discriminant, kapag greater than 0, rational and unequal yung roots mo. Ibig sabihin, dahil nga yung roots natin is 7 and 1, ibig sabihin hindi sila equal. Kaya sila unequal gamit yung discriminant. Kasi itong nature of roots, nagdidictate to kung anong magiging sagot mo. Okay lang naman to, Vincent. Nasa sayo pa rin naman yun kung saan nga dadalian. In-explain ko lang kung paano siya. O, diba? Anyways, kung ayaw mo na ito, okay lang. Same given, x squared minus 8x plus 7 equals 0. Kung gusto mo namang gamitan ng quadratic formula, quadratic formula, no? Quadratic formula. So, same given lang tayo na para ma-check lang natin. Anong still design? Saan ba yan? So, meron tayong A. Alam na natin yung ABC natin. Tandaan yung coefficient kasama yung katabi niyang operation na. Hindi ko yan alam na still design. Okay. So, gamitan natin ng quadratic formula which is negative B plus minus square root of B squared minus 4AC all over 2A. So, sabi ko nga, diba, lahat ng variables, palitan mo muna ng parentheses para tama pag pinlag mo yung mga value ng variable. Para hindi ka mamali. Okay? Kaya yung pinakamagandang way na gagawin mo dyan. Madali lang naman para sa akin. Kalimutan si Roshi. Then after that, i-plug na natin si B natin which is negative 8. Negative 8. Yung A natin is 1. 7 yung C. 1 yung A. Then tsaka i-simplify na natin sila. Negative times negative 8 is positive 8 plus minus. Ito ang sagutan na natin to dito sa kabila, di ba? Which is 36. Okay na yan, nagets na yun na kung bakit 36. So square root mo to, ay square root times squared mo, yung 8, magkakaroon ka ng 64. Ito na yung kanina. Then proceed tayo, count tayo ng over 2. Then alam natin
Na ang square root of 36 is 6. So, plus minus 6 over 2. Then ngayon, dalawa yung roots natin kasi nga, meron tayong plus minus. Ibig sabihin yan, yung unang root natin is 8 plus 6 over 2. Tapos yung pangalawa natin is 8 minus 6 over 2. So yung 8 plus 6 is 14 over 2, which is 7. Tapos yung pangalawa natin is 8 minus 6 is 2 over 2, which is 1. Which is same ng roots natin dito na ginawa natin sa factoring. Bakit po naging positive 8? Negative times negative. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Ito kasi yung formula natin, negative b plus minus square, 'di ba? Negative. Ibig sabihin yung negative andito pa 'yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo mag-plug ng mag-evaluate or maglagay ng value ng variable, lagay niyo muna ng parenthesis lahat para safe yung pagkakasolve nyo. Kasi katulad nito, yung b natin is negative. Kung hindi mo to sinabay na negative nito, mali ka na kagad sa umpisa pa lang. Huwag mo na ituloy. Diba? Kaya hindi to mawawala dapat. Kasi part to ng formula. Anyways, parehas lang sila. Kung gusto mo naman, completing the square, try natin ulit na. The square. Ganda ng ballpen na to ah. Bilay pa ako na ito. Ano daw? Thank you kaya. Basta tumatawid ka na kiyan, no? Basta tumatawid ka or dumadaan ka sa equal sign or transpose mo yung numbers, mag-change sign ka doon, no? Tulad nito sa completing the square, gagawin natin. So, meron tayong given na x squared minus 8x plus 7 is equals to 0. So, ito ay naka-standard form na. Okay? So, ngayon, dahil gagamitan natin ng completing the square, ang gagawin natin dito is, pagkasamahin natin yung dalawang may x. So, ito may x, ito may x. Pagkasamahin natin sila sa isang side. Tapos, mag-plus ka dyan, leave ka ng space. Tapos, yung constant na 7 mo, ililipat mo siya sa kabilang side. Therefore, dahil nga tumawid siya ng equal sign, 'di ba? Magiging minus 7 to. Basta tumatawid ha, or tumatalong ka sa equal sign, magpapalit ka ng sign. Kung kunyari, dito yung 7 mo, lilipat mo sa kabila, magiging negative 7 siya. Kung may 7 ka dito, papasok mo sa kabila, magiging negative 7 yun. Then after that, proceed tayo dito. Para makuha natin yung perfect square trinomial na itong nasa left natin. Tandaan mo yung dito kung saan ko ba lalagay, dito na lang. Yung pag, di ba, meron tayong b over 2 is equals to, yung ganyan. Blank. Itong blank, by the way, kung may blank ka dito sa kabila, magpa-plus blank ka rin sa kabila, no? Para maging balance sila. Anyway, ito na, no? Yung b natin is negative 8. Sabi ko nga kanina, kasama yung negative na nakatabi niya, ha? So, negative 8 divide to is negative 4. Ang negative na nakatabi niya, ha? So, negative 8 divide to is negative 4. Ang negative 4 squared is positive 16. So, dahil naglagay tayo ng 16 dito sa blank, maglalagay din tayo dito ng 16. Maglalagay din tayo dito ng 16 para maging balance sila. Then, after that, dahil ito ay perfect square trinomial na, kunin mo yung x, tapos punta ka dito. Kung ano nasa loob nito, yun yung magiging partner ng variable mo dito. Which means, magiging negative 4 to, then squared mo na lang. Okay? Squared mo lang ganun. Then after that, equals mo na yung negative 7 plus 16. Anong sagot natin dito? Sa negative 7 plus 16. Okay, namatay yung ilaw. That's correct. That is 9. Positive, no? Guess na natin yung kasi tinuturo ko na to eh. Yung mga integers. Tsaka alam nyo na yan. Grade 9 na kayo. Then, basta pag nag-completing the square, completing the square ka, direct to sa extracting the square root. Lagi po yung ganyan, ha? Basta nag-completing the square, diretso yan extracting the square root para makuha mo yung roots. Which means, kailangan mo to i-square root both side para makancel yung squared. Okay?
Then after that, matitira na lang sa loob yung x minus 4 is equals, ang square root of 9, hindi po siya 3 ha. Tandaan po, kapag nag-subtracting the square root ka, lagi po yan may plus minus nakatabi. Hindi lang siya pwedeng 9 no, ay 3. Lagi yan may plus minus kapag gumamit ka ng extracting the square root. Tandaan, kapag nag-extracting the square root, laging plus minus yung magiging sagot na. Kuya, paano pag walang square root yung b? Pag dinivide na siya sa 2. Ha? Eh di fraction yun. Pag hindi mo siya ma-simplify, fraction nakalagay dito. Kunyari, 1/2. Eh di 1/2 lalagay mo dito. Tapos i-square root mo siya. Kunyari, 1 times 1 is 1 over 2 squared is 4. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng 1/4 sa blank mo. Ibig sabihin, dapat marunong ka ng tawag dito. Marunong ka ng fraction. Anyways, balik tayo dito. Dahil may minus tayo dito, kailangan natin i-isolate yan, di ba? Kaya kailangan natin i-transpose na negative 4. So, pag nilipat natin siya sa kabilang side, magiging positive 4 siya. So, therefore, dahil may plus minus tayo dito, dalawa yung roots natin. Yung una, yung positive 3 plus 4. Yung pangalawa is yung negative 3 plus 4. So, 3 plus 4 is 7. Negative 3 plus 4 is 1. Therefore, same pa rin siya ng roots dito. Anyways, kaya yan. Sige, try natin to. Meron tayong x squared minus 4x minus 32 equals 0 na. So, quadratic pa rin to. Quadratic equation dahil yung degree natin is 2. Tapos, yun. Factorable ba to? Yung degree natin is 2. Tapos, yun. Factorable ba to? Factorable? Apo. Ano yung factor neta? What is the factors of x squared minus 4x minus 32? Pagkatapos na lang nito, Sarah, gagawin din natin lahat yan dito. Positive. Pares positive. Anong factors natin? Sabi niyo factorable siya. Negative 8, 4. Anong lalagay? Oh, may 8, may negative tayo, Dre, no? Bakit negative 8 and 4? Diba? X squared lang. Sabi sabihin tag isang x. Punta tayo sa negative 32 natin. So, diba sabi ko nga, kasabay lagi yung katabi niyang operation. Ibig sabihin yung constant term natin is negative 32. So, ibig sabihin kapag negative naman, yung ano natin, yung last term, it's either positive, negative lang yung ano natin, yung magiging factor niya. Hindi pwedeng parehas positive, hindi pwedeng parehas negative. Gets? Then, itong factor nito, pwede siyang 1 times 32, parehas positive, negative, o pwedeng positive, pwedeng negative, pero automatic hindi to tama. Kasi pag inad natin to, hindi magiging negative 4. So, ano pa ng ibang factors? Pwede siyang 2 and 16, pero masyadong malaki. Kaya ang kukunin natin is 8 and 4. So, 8 and 4 is 32 rin, pero dapat may negative dyan. Tsaka isa positive. So, titingnan mo to, middle term mo. Yung middle term natin is negative 4. Ibig sabihin, kung negative yun nandito, dapat mas malaki yung number na negative sa factors mo. Dahil mas malaki si 8, siya dapat yung negative. Kasi negative 8 plus 4 is negative 4. Okay? Then ngayon, proceed tayo dito. Dahil nakuha na natin yung factors, which is negative 8 and 4. Equate lang natin sa 0. Parehas. Bakit sa 0? Kasi naka-equal sila parehas sa 0. Then transpose lang. Magiging sagot dito is x equals to 8. Matik na yan. Mata-mata na lang yan. Titig method. Ito yung negative 4. Ito yung magiging roots natin. Then after this,
Then after this, di ba? Sum and product. So yung sum and product natin, sum and product, pinagsabay ko na. Sum ng roots natin, 8 plus negative 4. Di ba sum? Ayan. Karoon tayo ng positive 4 as our sum. Pagdating naman sa product, di ba? 8 times negative 4 is negative 32. Ay, tama. Ito yung sum and product natin. Or pwede siyang negative b over a. Sa sum natin, pwede tayong negative b over a. So, diba sabi ko nga, parenthesis muna bago mag-plug ng number. So, meron tayong negative 4 tas 1, which is positive 4 over 1, which is 4. Pares dito. Pagdating naman sa product, c over a. So, parenthesis muna, yung c natin is negative 32 over 1, which is negative 32. Okay? Yun. Kung gusto mo naman kunin yung discriminant, para makuha natin yung, okay? Yun. Kung gusto mo naman kunin yung discriminant, para makuha natin yung nature of roots. So, magkakaroon tayo ng b squared minus 4ac. So, sabi ko nga kanina, parenthesis muna, bago mag-plug ng numbers. So, yung a natin is 1, negative 4 yung b. A is 1, b is negative 4, c is negative 32. Alam na natin kung paano kinukuha ito, no? 0, mabil. Then after that, lagay natin si negative 4, 1, tapos negative 32. So, negative 4 squared is 16, di ba? Plus, bakit plus? Kasi negative times positive times negative is positive. Kaya meron tayong plus. So, 4 times 32 is 8, 128. Diba? Then, ito ay magiging 144. 144. Ibig sabihin, greater than, ano pa rin to? Yung discriminant natin is greater than 0. Kasi 144 nga eh. Ibig sabihin, rational, unequal. Ibig sabihin kasi nga, magkaiba sila. Anyways, ayun yun. Quadratic formula, try natin. Kung tama. Quadratic formula. Quadratic formula. Dapat kabisado niyo yung quadratic formula, no? So, negative b plus minus square root of b squared minus formula. Dapat kabisado niyo yung quadratic formula, no? So, negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Then proceed tayo. Sabi ko nga, diba, kapag mag-evaluate, parenthesis muna lahat. Para in case na magpa-plug ka ng numbers, tama. So yung b natin is negative 4. Negative 4, negative 4, 1, negative 32, 1. Yun. Negative times negative is positive na. Then magiging 4 na yon. Plus minus. Ito nakuha na natin which is 144. Itong term na to, diba? 144 siya dito. Therefore, lagay na lang natin 144. Then over 2. Alam natin, ang 144 is perfect square which is 12. Sabihin pa dito isulat ng 4 plus minus 12 over 2. Which means may dalawa tayong roots. Which is yung positive, yung 4 plus 12 over 2. Tapos yung isa naman is 4 minus 12 over 2. 4 plus 12 is 16 over 2 which is 8. Then 4 minus 12 is negative 8 over 2 which is negative 4. So same lang yung roots natin dito.
Okay? Gets.